Tayo pa yumukot manalangin muna. Let's pray po. Dakila't mabagi namin Diyos na nasa langit, na may gawa ng langit at lupa, maraming salamat po, Panginoon, sa napakadakila po na niyong biyaya na pagliligtas sa amin. Bagaman kami po ay narapat na mapunta sa impyerno, pero dahil ikaw po ay nahabag sa amin, kaya't dumanak po ang napakahalagang dugo ng Panginoong Jesus upang bayaran yung lahat ng aming mga kasalanan. Kaya ngayon, kami po ay meron ng buhay na pag-asa, na balang araw, kami po ay makasama po ninyo sa langit at titira po dyan ng walang hanggan. Kaya Panginoon, habang kami po ay nabubuhay pa sa mundong ito, lagi niyo po ialala sa amin kung bakit po kami nabubuhay pa at pinapahintulutang magpatuloy sa aming buhay Kristyano. At ito po ay para magawa yung nag-iisa naming misyon, yung pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya maraming salamat po sa iglesia na niya po pinagkaloob, kung saan ito po yung aming kanlungan at pinagkukunan ng lakas upang may pagpatuloy po namin yung aming takbuhin. At pakiusap po namin, Panginoon, sa mga kapatid po namin na wala po rito, ano man po yung kanilang kalagayan na pinagdaraanan, ikaw po ang nakakaalam nito. Pakiusap, tulungan niyo po sila na makabangon, nang sa gayon susunod po na pagkakataon, makasama din po namin sila sa banal na fellowship po na ito. At gayon din po, para po sa mga paparating na Bible Seminar, nawa gabayan niyo po kami na mapanatili po at mapagtibay ang pagkakaisa upang higit po na makakilos na makapangyarihan yung Espiritu Santo sa pamagitan po ng Tanawan Church. Kaya pakiusap, dalhin niyo po yung maraming ligaw na kaluluwa sa lugar na ito upang sila rin po yung magkaroon ng kaligtasan. Kaya Panginoon, mag-umpisa na rin po kami sa aming pag-aaral niyo salita. Nawa sa tulong po ng Espiritu Santo, tulungan niyo po ako na may pangaral lamang po ng may kalinawan yung mensahe po na nasa Biblia. Mula po simula hanggang sa matapos, sa lamang po kami aasa at magtitiwala. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Buksan po natin sa ating mga Biblia, Lucas po, Kapitulo 16. Aklat ni Lucas, Kapitulo 16, mula versikulo 19 hanggang 31. Luke chapter 16, mula verse 19 hanggang 31. Luke chapter 16, verse 19 to 31. Medyo mahaba po ito, kaya babasahin po natin ito ng salitan. Papangunahan ko po sa versikulo 19. Mayroong isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ube at pinong-lino at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. Na naghahangad na makain mula sa mga nahuhulog sa hapag ng mayaman, maging ang mga aso ay lumalapit at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Subalit sinabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay at si Lazaro naman ay ang mga masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa." At sinabi niya, "Kung gayoy, ipinapakiusap ko sa iyo, Ama, na isugo mo siya sa bahay ng aking ama." Subalit, sinabi ni Abraham, "Nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Hayaan mo sila makinig sa kanila." At sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinapakinggan si Moises at ang mga propeta, hindi rin sila mahihikayat kahit may isang bumangon mula sa mga patay. Kaya sa pagkakataon po na ito, maaari sa mga
ilang beses na nabasa yung Biblia, lalo na pong Bagong Tipan, alam na natin ito pong kwento ng mayamang lalaki at si Lazaro. Pero this time, gusto ko po hindi lang natin alamin yung kwento, kundi atin din pong pagbulay-bulayan yung mga talata na nakalagay po dito. Kaya sa pagkakataon po na ito, umpisahan natin sa versikulo 19. Pwede po, basahin natin ng sabay-sabay yung versikulo 19, 3-1. Mayroong isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ube at pinong lino at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. Kaya sa pagkakataon po na ito, mula versikulo 19 hanggang 21, dito natin makikita na mayroong dalawang klase ng tao. Isang mayaman at isa pong pulubi. Kaya mula po sa buhay ng mayaman at ng pulubi, may mga aral tayo na pwede pong makuha. Dito po sa versikulo 19, atin pong nakita yung isa pong mayaman. Paano po siya naging mayaman? Paano po nasabi na siya po ay isang mayaman? Nakalagay po dito, sabi po, ito pong mayaman na ito, nagsusot siya ng kulay ube at pinong lino. Noong unang panahon po, yung mga taong nagsusuot po ng ganitong klase ng damit, yung kulay ube, sa katunayan yung damit po nila, ito po ay mahirap hanapin. Ibig sabihin, piling tao lang po yung mga nagsusuot po nito. Kaya sa madaling salita, noong unang panahon, yung mga mayayaman, yung mga makakapangyarihan, sila lang po yung nagsusuot ng ganitong klase ng damit. At dagdag pa po, kung paano po siya naging mayaman, sabi dito, nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. Naranasan niyo na pong makipiesta? Ako po yung lola ko, sa side ng tatay ko, yung probinsya po nila ay Bulacan. Noong bata po ako, kapag may piyesta, lagi akong isinasama. Talagang masaya. Maraming pagkain, maraming gawain. Kaya masasabi ko po yung piyesta, isa po itong masayang araw. Ibig sabihin, ito pong mayaman na ito, kung gustuhin niya pong araw-araw maging masaya, magagawa niya po. Ano pa po? Kung gusto niya kumain ng napakaraming masasarap na pagkain, kaya niya po. Tayo po, ano pong ulam natin sa araw-araw? Kaya po ba natin lechon? Araw-araw? Baka itlog araw-araw kaya natin, tama? So ganun po siya, kayaman. Ibig sabihin po, yung pagiging mayaman, ito po talaga yung isang magandang bagay. Mari tayo din po, di ba? Bago tayo naligtas, pangarap natin maging mayaman. Sino dito hindi naging pangarap maging mayaman bago maligtas? So tingin ko naman, lahat po tayo nangarap na maging mayaman o masenso po sa buhay. Kasi alam natin, kapag mayaman ka, lahat ng gusto mong gawin, lahat ng gusto mong mabili, magagawa mo, makukuha mo po. Tama? At yung buhay po na isang mayaman talagang napaka-conveniente. Pero hindi po ba kayo magtataka, dito sa versikulo 19, hindi po sinabi kung ano yung pangalan ng taong mayaman? Sa palagay niyo po, bakit po hindi binunyag ng Diyos yung pangalan ng taong mayaman? Diba sa mundo, kapag mayaman ka, kilala ka ng maraming tao. Sino po yung kilala ninyong mayaman? Siguro kung nakikinig tayo ng Bible seminar, sila Elon Musk, sila Bill Gates, tama po. Hindi natin sila kalahi, nasa ibang bansa po sila, pero maraming taong nakakilala po sa kanila. Di ba kapag may nagtatagumpay sa buhay, kinikilala po ito ng maraming tao. Yun po yung paningin ng mundo. Pero dito makikita po natin, hindi ibinunyag ng Diyos yung kanya pong buhay, yung buhay ng isang mayaman. Bakit po kaya? Para po sa Diyos, yung pagiging mayaman, ito po ay isang walang kabuluhang bagay. Bakit po? Alam po natin, lahat ng bagay na meron po tayo sa mundo, ano po mangyayari sa bandang dulo? Matutupok sa apoy. Kaya dito po, yung aral na pwede nating matutunan, yung pagiging mayaman, hindi naman po sinasabi ng Diyos na hindi po siya, na kasalanan po siya. Hindi rin naman sinasabi ng Diyos na huwag na tayo maging mayaman. Pero, kung meron tayong pangarap o sa puso natin gusto natin maging mayaman, hindi para po sa Diyos, hindi niya po tayo kikilalanin. Bakit po kaya? Isa pong magandang halimbawa na nabuhay na mayaman sa Biblia, kilala niyo po kung sino? Yung plato niya po gawa sa ginto. Kilala niyo po? Si Haring Solomon. Tingnan po natin yung sinabi po niya. Ecclesiastes po chapter 2. Ecclesiastes, Kapitulo 2, versikulo 10 hanggang 11. Dito natin makikita kung gaano po kayaman si Haring Solomon, pero at the same time, dahil alam niya po yung purpose sa pong buhay at kilala niya po yung Diyos,
Alam niyo po yung ibig sabihin ng pagiging mayaman sa harapan po ng Diyos. Ecclesiastes po, Kapitulo 2, versikulo 10 hanggang 11. Kung nakita na, pwede, basahin natin po ito ng sabay-sabay, 3-1. At anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kasiyahan, sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain. At ito ang aking gantimpala para sa lahat ng aking pagpapagod. Na magkagayoy, minasdan ko ang lahat ng ginawa ng aking mga kamay at ang pagpapagal na aking ginugol sa paggawa nito. At muli, lahat ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin at walang mapapakinabang sa ilalim ng araw. Isipin po natin kung gaano kayaman si Haring Solomon. Sabi niya po dito, sa verse 10, sa unang bahagi, at anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait. Ano po ibig sabihin nun? Halimbawa, may magustuhan po siya. Makukuha niya po ito kagad. Halimbawa, may nakita tayo magandang sasakyan, bagong labas sa cellphone, bagong labas sa damit. Kapag nagustuhan po ba natin itong mga bagay na ito, makukuha natin? Anong sabihin natin? Ay, mag-iipon muna ako. Kasi wala tayong sapat na pera. Pero si Haring Solomon, anumang magandahan po siya, anumang gustuhin po niya, nakukuha niya po kagad. Kaya nga maaari, naging posible po talaga na siya po ay nagkaroon ng 1,000 asawa. Bakit po? Pag nakita niya maganda, asawa na kita. Kaya naman kita sustentuhan. Di ba po sa mga Muslim ganon? As long as kaya nilang sustentuhan, yung panibago nilang asawa, magiging asawa po nila. Ganon po kayaman si Haring Solomon. Kaya po makikita po natin dito, sobrang ganda ng kanya pong buhay. Ito din yung buhay natin, di ba? Ayaw natin yung buhay na talagang paghihirapan pa natin. Gusto natin hanggat maaari, mabilis nating nakukuha. Yun po yung nature po nating mga tao. Pero dito makikita po natin, sa kabila ng pagiging mayaman at pagiging matalino po ng Haring Solomon, naunawaan niya kung ano po yung pagiging mayaman sa harapan ng Diyos. Sa verse 11, sa bagit ng bahagi, babasahin ko po, at muli, lahat ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin at walang mapapakinabang sa ilalim ng araw. Kaya para po sa Diyos, yung pagiging mayaman po, yung pagiging mayaman lang, ito po ay walang kabuluhan. Kaya sa buhay po natin bilang isang Kristyano, opo, kailangan natin kumayod, kailangan natin magtrabaho, pero kung papangarapin pa natin na maging mayaman, ibang usapan na po yun. Actually, sa Biblia, may mga Kristyano po talaga na naging mayaman, kagaya ni Gayo. Pero, exception po sila. Bakit po? Alam ng Diyos na kaya po nilang gamitin sa maayos yung kanilang kayamanan. Ano po ba yung buhay ni Gayo? Sa 2 1, makikita niyo po doon, yung buhay po ni Gayo, wala po siyang ibang ginawa kundi maglingkod po sa mga kapatid sa iglesia. Kaya nga po, sa mga ganong klase po ng mga kapatid, minsan, ipinapaintulot po talaga ng Diyos yung talagang kumikita sila na malaki, may mga malaki po silang negosyo. Pero, karamihan po sa ating mga Kristyano, isa po sa kahinaan natin yung pera. Kung pagmamasan po natin yung ilang mga brothers and sisters na nakasama natin, may mga una tayong kasama dito, tama? Pero ngayon, bakit wala na sila? Maaari yung buhay nila naging maayos na. Talagang pinurso po nila yung pagiging mayaman. Ano po ibig sabihin nun? Nangingibang bansa, pupunta po sa lugar, nakikita sila ng malaking pera, pero walang church. Pero para po sa Diyos, kahit magkaroon po tayo ng ganong buhay, ito po ay walang kabuluhan. Bakit po? May isa pa pong dahilan sa Biblia. Tingnan natin, Santiago po, Kapitulo 4. Santiago po, Kapitulo 4, versikulo 14. Babasahin ko po para po sa inyo. Gayunman na hindi nyo nalalaman kung ano magaganap bukas, ano ba ang inyong buhay? Kayo nga ay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Ano po yung buhay po natin? Kayo nga'y isang singaw. Ganun lang po yung buhay po natin. Napakabilis lang po ng atin pong buhay. Yung magpayaman, mabilis o hindi? Napakatagal po, tama? Liban na lang kung gagamit po tayo ng masamang paraan, bibilis po tayo sa pagyaman. Pero normally, yung pagyaman po, gugugol po ito ng mahabang oras. Diba sa Bible seminar, natutunan po natin,
Kapag yung tao, hinahanap niya lang po yung mga pera o kayamanan sa mundo, ano nangyayari? Inaabot na po siya ng kanyang katandaan. Tapos ilang taon na lang yung matitira sa kanya, siya po hahantong na sa kanyang kamatayan. Yun po yung takbuhin patungo sa kayamanan. Uubusin po nito yung buong buhay po natin. Ang problema, yung buhay po natin, sabi sa Biblia, 70 to 80 lang po yung average. Kaya nga po makikita po natin, yung pagiging mayaman, hindi po siya kasalanan, pero at the same time, hindi po siya yung lahat-lahat ng atin pong buhay sa mundo. Opo, kailangan natin umasenso, kailangan natin na maayos sa buhay. Pero, kung tayo po ay may sapat na para sa pang-araw-araw, dapat tayong makontento. Tingnan po natin sa unang Timoteo. Unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 7 hanggang 8. Bilang isang Kristyano, dapat ito lang po yung nasa isip po natin. Ibig ko pong sabihin, kapag may mga ganito na po tayong bagay, dapat po tayong makontento. Dapat po tayong masiyahan. Ito pong sulat na ito, ibinigay po ni Pablo kay Timoteo. Si Timoteo, alam natin, isa pong kabataan. Mari si Timoteo, bilang isang bata, may pangarap din po siya sa buhay siguro. Kagaya po natin, pag bata tayo, nangangarap tayo ng malalaking bagay. Pero bilang isang kabataan na naligtas, binigyan po ng payo ni Pablo si Timoteo. Ano po? Basahin natin, verse 7 at 8, 3-1. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at damit, masaya na tayo sa mga ito. Sinabi po ba, ngunit kung tayo may pagkain, damit, kotse, bahay, masaya na tayo sa mga to? Kung yun po yung sinabi sa Biblia, kailangan talaga natin magkaroon ng bahay at kotse. Tama po? Pero ano pong sinasabi dito? Kung tayo may pagkain at damit, okay na tayo. Tama po? Bakit damit at pagkain lang po yung kailangan natin? Baka inisip natin, grabe naman yung Panginoon. Talagang ayaw kong payamanin o gawing maasenso sa mundong ito. Ano po ba yung katayuan natin bilang isang Kristiyano po muna? Di ba po? Tayo po yung mga manlalakbay lang po. May nakita po yung manlalakbay, dala-dala niya yung bahay niya, kung saan po siya nagpupunta. Hindi, di ba? Ano pong dala lang na manlalakbay? Damit at pagkain. Tama po? Bilang isang Kristiyano, dapat malinaw po sa atin yun. Tayo po yung mga manlalakbay lamang. Kaya nga po kapag may pagkain, damit na tayo, okay na po yun. Malaking pagpapasalamat na po yun sa Diyos. Kaya yung buhay ng isang Kristiyano, dapat po natin isipin, simpleng buhay lamang. Naisip niyo po ba, yung mga taong mayaman, talagang kumbinyente yung buhay nila? Hindi po. Lagi silang maraming alalahanin. Bakit po? Paano yung kotse ko? Baka may magnakaw. Paano yung pera ko sa bangko? Baka manakaw din. Marami silang inaalala. Pero sa kabila ng buhay, ng simpleng buhay, ito po yung buhay na walang inaalala. Sa amin po, meron po dong isang pulubi, pangalan niya po Jongjong. Dumating po yung pandemya, hanggang ngayon, buhay pa rin po siya. Alam niyo po, sabi ng mga tao sa kanya, buti pa tong pulubi na to. Walang inaalala, buhay pa rin hanggang ngayon. Kami na marami nang namatayan. Kita niyo po, kapag nag-iisip po tayo ng ganito sa atin pong buhay, makikita po natin, yung pagkakaroon ng simpleng buhay, ito po ay malaking biyaya para po sa atin. Kaya bilang isang Kristiyano, yung buhay po natin, dapat lagi nating ingatan yung ating puso mula sa mga makamundong bagay. Tingnan natin unang 1 po, chapter 2. Abante po tayo. Sa unang 1 po, chapter 2, verse 15. Unang 1, chapter 2, sa verse 15. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3-1. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni mga bagay na sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinamang umiibig sa sanlibutan. Napakalino po ng kalooban ng Diyos. Ano pong sabi niya? Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Bakit ito po yung expression o ito po yung pagkakasabi po ng Diyos para sa ating mga Kristiyano? Kasi po, yung ibig sabihin po ng iniibig, buong buhay natin, ibinibigay po natin sa bagay na yon. Tama? Di ba po kalooban ng Diyos na ibigin natin siya? Ibig sabihin, yung buong buhay natin, puso't isipan natin, dapat nasa Diyos lamang. Pero bilang tao, nabubuhay tayo sa mundo. Ibig sabihin, yung sistema na mundo na kailangan magtrabaho, kumita ng pera, mag-aral, kailangan natin yon. Kasi kung di po natin gagawin yon, paano tayo makakapag-evangelize? Paano po natin magagawin ating mission? Tama po?
Pero dapat meron po itong limitasyon. Huwag tayong aabot sa punto na iniibig na natin yung sanlibutan. Ibig sabihin, ang focus na lang na buhay po natin ay yung mga bagay sa sanlibutan. Kung para malaman po natin na hindi naman po kasalanan sa harapan ng Diyos yung pagiging mayaman, sa Biblia, may isa pa pong halimbawa na mayaman. Tingnan po natin, Lucas po chapter 12. Lucas chapter 12, sa verse 19 hanggang 21. Lucas, Kapitulo 12, versikulo 19 hanggang 21. Narito po yung talinghaga ng mayamang hangal. Dito po sa verse 19 to 20, babasahin ko po, sa verse 19, babasahin ko po kung gaano po siya kayaman. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon, magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Sa tingin niya po, gaano kalaking pera ang meron po siya para masabi niya, huwag ka na magtrabaho, humilata ka na lang sa bahay, magpakasaya ka. 1 milyon? Baka mababa, mahal na gastusin ngayon. 1 bilyon? O mas malaki pa pong pera. Tama? Ganun po siya kayaman. Pero ano pong sabi ng Diyos sa kanya? Verse 20 to 21, pwede? Basahin po natin ang sabay-sabay, 3 to 1. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ng iyong kaluluwa, at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inhanda mo? Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Yun po yung problema. Sa verse 21, ano pong sabi? Nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Ibig sabihin, yung tao na ito, meron lang po siya ng mga bagay sa mundo, yung mga physical na bagay. Pero, yung mga bagay na para po sa Diyos, wala po siya. Kaya nga po kung pag-iisipan po natin, o pagbubulay-bulayan po natin ito pong talata na ito, dito natin makikita na yung layunin ng buhay ng tao ay hindi lang po yung mabuhay na masagana sa mundong ito, kundi magkaroon din po ng mga bagay na spiritual. Ano po ito? Tingnan natin sa Juan, Kapitulo 12. Juan, Kapitulo 12, versikulo 50. John chapter 12, verse 50. Basahin po natin ng sabay-sabay. John chapter 12, sa verse 50 po, 3 to 1. Nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan, kaya't ang mga bagay na sinasabi ko ay aking sinasabi ayon sa sinabi ng Ama. Ano pong utos po ng Diyos? Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para sa lahat ng mga tao, ito po yung utos ng Diyos. Genesis chapter 1 verse 27, ano pong sabi doon? Nilikha po tayo ayon sa wangis ng Diyos. Ibig sabihin po nito, bukod po sa mga halaman, mga hayop, tanging tao lamang po ang merong espiritu. Kaya nga dahil po sa bagay nito na meron tayong espiritu, dapat rin natin pagandaan yung kabilang buhay. Ito po yung spiritual na mundo. Kung tayo po inalikha na walang espiritu po, yung buhay ng hayop na magkaroon ng pagkain, magkaroon ng mga titirahan, yun lang din po yung buhay na meron po tayo. Pero hindi, di ba? Iba po tayo sa mga hayop. Yung mga hayop, kapag may ganun sila, masisiya na sila. Kasi yun lang naman yung pangangailangan po nila. Yun lang po yung bagay na meron po sila. Pero tayo, bilang may espiritu po tayo, kahit, di ba natutunan natin, kahit yung mga taong mayayaman, nagpapakamatay po sila. Kasi nga, yung puwang sa puso po nila, na which is yung spiritual na bagay, yung spiritual na kanilang pangangailangan, ay hindi po nila nasusustentuhan. Hindi po nila napapunahan ng mga spiritual na bagay. Kaya nga po dito natin may isip, yung layunin ng buhay ng tao, hindi po yung lahat-lahat sa mundo. Tayo po yung nilikha na meron pong espiritu. At para mapunan po, ito pong puwang sa ating pong puso na ito, yung pagkakaroon po ng buhay na walang hanggan, yung kaligtasan, yun po yung number 1 na priority po natin o layunin natin. Bakit po tayo nabubuhay? Kaya nga po, malinaw po, wala tayong nabasa na kasalanan sa Diyos yung pagiging mayaman. Pero, dapat po natin maunawaan na hindi po yun yung lahat-lahat ng atin pong buhay. May higit pa po doon. Ito po yung mga makalangit po na bagay o mga spiritual po na bagay. Kaya nga po para sa bagay na ito, meron tayong misyon.
yung pagpapangaral po ng Ebanghelyo. Kaya para po sa isang mayaman, yun po yung tingin ng Diyos. Hindi lahat-lahat, walang kabuluhan, yung lahat ng kayamanan, kung yun lang po yung merong yung isang tao. Dapat magkaroon po siya ng buhay na walang hanggan. Balik po tayo, Lucas po, this says, sa main verse po natin, lagyan po natin to ng tanda, kasi magpapabalik-balik po tayo dito. Lucas 16, sa versikulo 20. Kung nakita na po, verse 20, pwede. Verse 20 hanggang 21, basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3-1. At sa kanyang pintuan ay nakahandusay ang isang pulubi na ang pangalay Lazaro, na puno ng mga sugat na naghahangad na makakain mula sa mga nahuhulog sa hapag ng mayaman, maging ang mga aso ay lumalapit at iniimuran ang kanyang mga sugat. Grabe po yung kondisyon ng pulubi na ito. Talagang kalunos-lunos. Naisip niyo po yun, walang makain, yung sugat hindi mapagaling. Tama po? Bilang tao, bilang normal na mamayan, kapag wala na tayong makain o wala tayong mapanggamot, di ba may takbuhan tayo yung center? Sila yung nagpo-provide ng libreng check-up, yung barangay, yung gobyerno, tinutulungan po nila tayo. Pero ito pong pulubi na ito, wala po siyang ganung anumang tulong na natatanggap. Kaya may kita po natin sobrang hirap ng kanya pong buhay. Pero, mapapansin niyo po, may pangalan yung pulubi dito. Sa mundo po, sa tinitirhan niyo po, sa lugar po ninyo, kilala niyo po ba yung pulubi na nasa inyo? Dinadaanan lang natin sila, tama? Wala tayong pakialam po sa kanila. Ganun po yung mundo. Kapag mahirap ka, wala kang pinag-aralan, sino ka? Tama po? Sino lang yung kinikilala nila? Yung mga umaasenso sa buhay. Kaya, yung paningin ng tao at yung paningin ng Diyos, sobra po malaki yung pagkakaiba. Ngayon, bakit po ibinunyag po ng Diyos yung pangalan ng pulubi na ito? Si Lazaro po, alam niyo po ba yung ibig sabihin ng pangalan niya? God is my helper. Napakaganda po ng pangalan. Pero, mula sa buhay niya na pagiging pulubi, tas ang ibig sabihin ng pangalan, God is my helper, parang ang ironic naman. Saan doon yung tulong ng Diyos kung pulubi po siya? Ito po yan. Dito natin makikita, yung pagkakaroon ng kaligtasan, ito po yung mas mahalagang bagay sa batas ng Diyos kaysa sa pagkakaroon po ng mga pisikal na bagay. Kaya po kilala ng Diyos si Lazaro kasi si Lazaro po, isa rin po siyang ligtas na tao. Tingnan natin sa Juan po, Kapitulo 10 po. Juan po, Kapitulo 10, sabi po sa Biblia, lahat po ng mga ligtas ay kinikilala po ng Diyos, ay pagmamayari po ng Diyos. Tama? Tingnan natin. 1 po Kapitulo 10, versikulo 14. Kung nakita na po, pwede, basahin po natin ito na sabay-sabay, 3-1. Ako ang mabuting pastol, kilala ko ang sariling akin, at kilala ako ng sariling akin. Kaya napakalina po, si Lazaro po, meron po siyang pananampalataya na kinikilala po ng Diyos. Ito po yung pananampalataya ng tamang kaligtasan. Kaya nga po, para po sa bagay po na ito, kung pag-iisipan po natin yung buhay ni Lazaro, bagaman yung buhay niya po napakahirap, pero dahil meron po siyang kasiguraduhan na makakapunta po siya ng langit, ito po yung buhay na pinagpala po sa lahat. Bakit po? Yung buhay sa mundo, alam natin, pansamantala lamang po, meron pong hangganan. Pero yung nag-aabang po sa atin sa kabilang buhay, ito po yung buhay na walang hanggan, nakasama yung Diyos, walang hanggang kapahingahan, wala nang pag-iyak, wala nang pagtangis. Tama po? Kaya nga po, para po sa bagay po na ito, yung pagkakaroon po ng buhay na walang hanggan, ito po yung pinakamahalagang bagay na dapat po meron yung isang tao. Pero, dahil bilang isang tao, wala tayong kakayahan na malaman kung sino yung ligtas, kung sino yung hindi. Pagdating natin sa langit, may mga bagay tayo na ikagugulat. Yung unang bagay po dito, magugulat tayo, yung mga taong hindi natin inaasahan, sila po yung nandoon sa langit. Sino yung mga taong hindi natin inaasahan? Yung mga masasama, mga kriminal. Ano pong sabi ng Diyos sa Biblia? Nagnanais po siya na ang lahat ng tao ay
maligtas. At sa anumang paraan, kumikilos po yung Diyos, natatagpuan ng Diyos yung mga taong naghahanap ng kaligtasan. Tama? Pero sa kabilang banda, isa sa bagay na kagugulat po natin sa langit, yung mga taong inaasahan natin na sa langit, wala po sila. Sino po yun? Yung mga nakakasama natin sa loob ng church. Yung mga tinuturing natin ng mga brothers and sisters. Yung mga tinatawag natin ng mga pastor. Kasi po bilang isang tao, kaya nating magkunwari. Kaya nating ipamukha sa harap ng ibang tao na tayo ay ligtas. Kaya anong laging sinasabi sa Biblia? 2 Korinto po, chapter 13. 2 Korinto po, kapitulo 13, versikulo 5. 2 Korinto, kapitulo 13, versikulo 5. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3-1. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban kayo nabigo sa pagsubok? Kaya ano pong sabi? Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili. Kaya nga po walang Kristyano na naligtas na nagsasabi, isang beses lang po siya manonood ng Bible seminar. Lahat ng kilala ko pong Kristyano na naligtas, lagi po sila nanonood ng Bible seminar. Ano pong ibig ko pong sabihin? Kapag may grand Bible seminar sa church, may recorded Bible seminar sa isang cell group, lagi pong nakikibahagi. Hindi po para basta sumuporta lang, kundi para i-check natin ng patuloy yung atin pong pananampalataya. Mamaya po i-explain ko po, ano po ba yung ibig sabihin ng pananampalataya dun po sa kaligtasan. Pero dito po, dapat po nating malinaw na malaman, bilang isang individual, si Pastor Che, si Evangelist Jonathan, iba pong mga minister, wala po kaming kakayahan o karapatan na magsabi, ligtas ka o hindi ka ligtas. Kundi, yung bagay na yun, sa pagitan nyo po at ng Diyos, dun nyo po yun malalaman. Kaya nga po mahalaga, lagi natin sinusuri yung ating sarili para sa bagay na ito. Kasi kung hindi natin susuriin, kapag hindi pala tayo sigurado sa ating kaligtasan o wala pala tayong kaligtasan, wala na pong chance. Kaya habang nabubuhay po tayo, ito lang po yung chance. Pero, yung magandang bagay po dito, pagdating sa kaligtasan, kung maunawaan natin yung kaligtasan at sumampalataya po tayo dito, yung Panginoong Jesus, talagang sinigurado niya na tiyak po yung ating kaligtasan. Ano po yung huli niyang sinabi bago siya mamatay? John chapter 19, verse 30. Natupad na. Ibig sabihin po, yung gawain para po sa pag-aalis o pagpapatawad ng ating mga kasalanan ay natapos sa po ng Panginoon. Kaya nga po, kapag ating sinampalatayanan, ito pong ginawa ng Panginoon, bukod sa kaligtasan na natanggap po natin, tayo din po ay magkakaroon din po ng buhay na pag-asa. Tingnan natin unang Pedro po. Unang Pedro, chapter 1, sa verse 3 po. Unang Pedro, kapitulo 1, sa versikulo 3. At sa katunayan, ito pong buhay na pag-asa na ito din po yung bagay na meron po si Lazaro. Kaya nga po kahit mahirap po yung buhay po niya, meron po siyang pinanghawakan. At bilang isang Kristyano, meron atin din po itong pinanghawakan. Unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 3. Basahin po natin na sabay-sabay, 3-1. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa, sa pamagitan ng muling pagkabuhay na Hesukristo mula sa mga patay. Sabi po dito, muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. Alam po natin, yung muling may ipanganak, ito po ay kaligtasan. Tama po? Ito po yung maborn again. Pero kasabay na maborn again, ano pong sabi dito? Tayo po ay nagkaroon po ng isang buhay na pag-asa. Bakit sinabi pong buhay? Ibig sabihin po, meron din patay na pag-asa. Ano po yung patay na pag-asa? Ito po yung pag-asa sa mundo. Yung makaahon sa buhay, magkaroon ng magandang buhay, yun po yung pag-asa ng mga taong hindi ligtas. Tama po? Pero ano pong tawag ng Diyos doon? Patay na pag-asa. Kasi nga po, hanggang dito lang po yun sa mundo. Pero bilang isang Kristyano, pagkatapos po nating maligtas, meron tayong buhay na pag-asa. Ano po ito?
yung pagiging mamamayan sa langit. Tingnan natin, Pilipos po, Kapitulo 3. Pilipos po, Kapitulo 3. Versikulo 20. Pilipos, Kapitulo 3, sa versikulo 20. Kung nakita na po, basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3-1. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesu Kristo. Napakaganda pong talata. Diba ito po yung lagi rin nababanggit ni Reverend Johan Ri? Bilang isang Kristyano, dalawa po yung ating citizenship. Tama? Tayo po bilang mga Pilipino, yun po yung una nating pagkamamayan. Tayo po yung mga Pilipino. Pero yung pangalawa natin pagkamamayan, ito po yung mamayan ng langit. Kaya nga po dito natin pwedeng lubos na takbuhan kapag mayroon tayong kahirapan sa buhay. Bakit po? Alam natin, yung mga kahirapan, pagdarusa sa buhay, hindi po yun yung lahat-lahat ng atin pong buhay. Sabi nga sa Biblia, kung wala tayong pag-asa, kung wala pong waling pagkabuhay, ano pong sabi? Tayo po yung pinaka-kawawa. Kasi nga po, anong inaasahan natin? Yung Panginoong Hesus lamang po. Kaya nga po yung Panginoong Hesus, pinatunayan niya rin na muli po siyang nabuhay. At yun po ay isang malaking bagay para po sa ating mga Kristyano. Yun po yung nagbibigay po sa atin ng buhay na pag-asa na balang araw, totoong makakapunta rin po tayo ng langit. At lahat ng mga bagay na ito, pinatotohanan po at nakalagay sa Biblia. Kaya kagaya ni Lazaro, maaari po, may ilan sa atin dito, brothers and sisters, hindi naman po ganun kayaman. Yung buhay, maaaring isang kahig, isang tuka, pero bilang sang naligtas, hindi dapat tayo manlumo, hindi dapat tayo malugmok, kundi panghawakan natin ito pong buhay na pag-asa na ito. Sabi nga po nila, yung pagiging Kristyano, mas mayaman pa ito kaysa sa pinakamayaman sa mundo, sa taong mayaman sa mundo. Bakit po? Sino po ba yung may-ari ng mundo? Yung Diyos. Ano po ba tayo ng Diyos? Sabi sa Roma, tayo po ay kanya mga anak, tagapagmana. Tama po? Kaya sila, ilan lang yung property nila sa mundo. Pero tayo po, lahat na pagmamayari ng Diyos, atin din pong mamanahin, atin din pong pagmamayari. Kaya nga po kung yung Biblia, palagi po natin siyang nababasa, palagi na siya pinagbubulay-bulayan, yung buhay po natin, ito po yung buhay na laging umaasa sa pangako po ng Diyos. At yun po yung isang dahilan bakit nagkakaroon tayo ng depression sa atin pong buhay Kristyano o bakit lagi tayo nai-stress, lagi tayo namumroblema, kasi nga po, hindi natin alam yung pangako ng Diyos. O kung alam man natin yung pangako ng Diyos, hindi natin ito pinanghawakan. Kaya yung Bible reading, araw-araw po itong ginagawa. Tama? At ano pong mababasa natin? Yung kasiguraduhan ng ating kaligtasan, yung pangako ng Diyos, yung gantimpala, yung kanyang papatnubay at gabay sa atin sa araw-araw. Tama po? Kaya nga yung isang Kristyano na lagi nagbabasa, siya po yung Kristyanong lagi nakangiti. Bakit po? Kasi lagi niya nababasa yung love letter ng Diyos sa kanya. Maaring naranasan naman siguro ito ng karamihan yung ma-receive ang love letter, tama? Kinikilig pa nga tayo eh. Ganon din po. Ito pong salita ng Diyos, love letter niya po ito sa atin. Kaya nga po kung babasahin po natin to, magkakaroon tayo ng tunay na kasiyahan. At yun po yung bagay na pinahawakan din ni Lazaro. Kaya yung pagiging mahirap, brothers and sisters, hindi po siya sumpa. Sa katunayan, isa po itong malaking pagpapala. Bakit po? Sabi sa Biblia, tingnan natin, Mateo po, Mateo 19, versikulo 23 hanggang 24 po. Matthew chapter 19, verse 23 hanggang 24. Pwede po, basahin natin ng sabay-sabay, 3-1. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Muling sinasabi ko sa inyo, mas madali pa sa isang kamit ang dumaan sa butas ng isang karayom
kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Totoo po, tama? Kaya yung pagiging mahirap po, napakalaking biyaya po nito sa atin. Kasi mas nagiging handa yung puso po natin para alamin po yung bagay na gustong ibigay sa atin ng Diyos. Sa kabilang banda, yung pagiging mayaman, ito po yung nagiging malaking hadlang. Hindi naman po sinabi sa Biblia hindi sila maliligtas, pero napakahirap. Kaya sa church po natin, bilang lang po yung talagang mayaman na may sariling kotse, bahay, may negosyo, pili lang po yung mga ganong kapatid. At biyaya po yun na naligtas po sila. Kaya nga po, para po sa bagay na ito, yung ganitong buhay na meron po tayong mga kapatid, ito po yung buhay na masiyahan dapat po tayo. Kasi dahil sa ganito pong buhay, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Tama po? Kaya nga po, yung mga naliligtas, mas madali pong maligtas, yung mga tao pong kapos talaga sa buhay po nila. Okay po? Kaya yun po yung aral na, isa po sa mga aral na matutunan po natin, yung buhay ng isang mayaman at yung buhay po ng pulubi. Balik po tayo ulit, Lucas po, 16. Sa verse 22 naman po tayo. Verse 22, yung isa pa po sa mga aral na matutunan po natin, lahat ng mga tao, tiyak na mamamatay. Basahin po natin, verse 22, 3-1. At nangyari, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham, namatay din naman ang mayaman at inilibing. Parehas po silang namatay. Ano pong sabi dito? Yung sa pulubi, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Kaya para sa ating mga Kristyano, yung dumating sa araw ng ating kamatayan, isa po itong malaking biyaya. Bakit po? Kasi po, sa Biblia, ito po yung nakalagay. Apocalypse po, chapter 21. Apocalypse, chapter 21, sa verse 4 po. Apocalypse 21, verse 4. Kung nakita na po, basahin po natin ito na sabay-sabay, 3-1. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati, o ng pagtangis man, o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Ano pong sabi? Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Ito po yung unang naranasan ni Lazaro nung siya po ay namatay. Pinahid po ng Diyos yung kanya pong mga luha. Bakit po? Di ba po sa buhay po natin, marami tayong iniiyak? Yung mga taong tumatanggi sa atin, kapag nag-evangelize po tayo, yung maraming pag-uusig. Tama po? Yun po yung buhay na meron po tayo. Wala pong ipinangako sa Biblia na yung isang Kristyano na ligtas, magiging maginhawa yung kanya pong buhay. Sa halip, kabaligtaran. Puno ng problema, mga pagdarusa, mga kahirapan. Pero alam natin, meron pong mabuting kalooban ng Diyos para po sa ating paglago, para sa ating malaking gantimpala sa langit. Tama po? Pero alam ng Diyos, yung atin pong kalungkutan o pusong wasak nung nabubuhay pa tayo sa atin pong Christian life. Kaya ngayon, number 1 na gagawin ng Diyos, lapit ka na. Hindi ka naiiyak dito. Actually, ito rin po yung isa sa mga paborito kong talata sa Biblia. Lalo na kapag nandun sa malaking kahirapan. Bakit po? Kasi sigurado ako, kapag dating ko sa langit, wala nang ganitong hirap. Kaya ganoon din po tayo, brothers and sisters, dito sa Tanawan. Hindi ko man po alam yung personal na Christian life po ninyo, pero I know for sure, kung nababuhay po tayo ng masigasig sa ating pong buhay, marami tayong kahirapan. Nakalagay rin po yung sa Biblia. Tingnan natin, 2 Timoteo po. 2 Timoteo, chapter 3, sa verse 12 po. 2 Timoteo, chapter 3, sa verse 12. Kung nakita na po, pwede, basahin natin ng sabay-sabay, 3-1.
Tunay ng lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Napakalinaw po. Ano pong sabi? Tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan, ano pong mangyari? Daranas ng pag-uusig. Kaya sa mga Kristyano, hindi talaga maiwasan. May mga Kristiyanong nahuhulog sa kasalanan. Bakit po? Kasi naranasan po nila ito. The more na nagsusumika po sila, the more na nagsumika po tayo sa atin pong buhay na may kabanalan, ano pong nangyari? Maraming pag-uusig, maraming kahirapan. Kaya nga po, dapat alam po natin itong bagay na ito. Para kung alam natin na mas maraming pag-uusig ang maranasan natin, usigin man nila tayo, handa na tayo. Tama? Ay, alam ko na yan. Aasarin ako niyan, lalokohin ako ng mga yan. Pero okay lang. Kasi yun yung buhay na dapat kong taglayin. Yung buhay na may kabanalan, pero maraming pag-uusig. Di ba po? Kapag alam natin may panganib, handa tayo. Hindi na tayo nababahala, hindi na tayo nagugulat pa. Ganun din naman po. Kaya sa Christian life po natin, ulitin ko po, mahalaga pong basahin palagi yung Biblia. Kasi po, ano man yung maranasan na sa araw-araw na pamumuhay, problema, kahirapan, pag-uusig, kung pag nakita natin sa Biblia na yung normal na mangyari sa atin, anong response natin sa mga kahirapan? Ay, normal na yan, wala nang bago dyan. Kaya mapapansin natin, kapag bagong naligtas sa isang kapatid, siya yung palaging umiiyak sa loob ng church. Kasi po, inaasar po ako, niloloko po nila ako, wala nang kaibigan. Pero yung mga matatagal na, ano ka ba naman? Okay lang yan, marami pa nga yan eh. Konti pa lang yan, naranasan mo. Totoo po. Tinatawanan na lang ng mga matatagal ng Kristyano yung mga kahirapan. Sabihin na, ay, ayan na naman. At least handa na tayo. Kapag ganun po, yung Christian life natin ay talagang nagiging matibay. Sabi sa Biblia, tayo po ay gaya ng mga batong buhay. At bilang isang batong buhay, dapat natin taglayin yung pagiging matibay. Ibig sabihin, dumating man yung unos, maraming problema o pagyanig sa atin pong buhay, yung bato na ito dapat po nananatiling matibay at nakatayo. Bilang isang Kristyano, the more na nasanay po tayo sa maraming kahirapan, the more tayong tumitibay sa ating Christian life. At anong resulta? Magagawa natin mag-encourage ng maraming brothers and sisters. Kasi naranasan na natin yung kahirapan. Kaya kung sa church po, meron tayong vision na makapaglingkod sa mga kapatid, makapag-encourage po kagaya ni Bernabe, dapat po tayong masanay muna sa maraming kahirapan. Pero, hindi maiwasan, kagaya ni Pablo, sabi niya sa 2 Corinto chapter 1, dumating po siya sa kanya pong buhay na ikamamatay niya na po yung mga kahirapan. Kumbaga, nakasalalay na yung buhay niya dun sa malaking kahirapan. Pero ano naging pagkakaunawa ni Pablo sa bagay na yon? Dapat pa rin siyang umasa sa Diyos. Kaya nga po, tayo po mga kapatid, the more na dumadami po yung ating kahirapan, dapat natin laging alalahanin ano ba yung pangako ng Diyos sa atin kapag nasa langit na tayo. Balik tayo Lucas po, chapter 16. This time po, sa verse 22, babanggitin ko naman po yung kamatayan po nung mayaman. Sabi po, sa binasa nating talata kanina, namatay din naman ang mayaman at inilibing. Kung papansinin niya po, nahuli pong namatay yung mayaman. Tama? Dito po makikita natin, yung Diyos po, lagi niyang pinagmamasdan yung atin pong buhay. Kaya sa loob ng church, madalas po, kung sino yung nakakaranas sa maraming kahirapan, minsan, ipinapagkaloob ng Diyos sa kanila na mamatay. Maring naranasan niyo na po yung funeral ceremony, tama po? At alam niyo po yung mga brothers and sisters na yun, malaki rin kanilang kahirapan sa kanila pong buhay. Pero, inalaw ng Diyos sa kanila na mamatay na nang sa ganon, makapagpahinga na sila. Pero sa kabilang banda, makikita natin, yung mga hindi ligtas kagaya ng mayaman na ito, ibinibigay po sa kanila ng Diyos yung mas mahaba pang buhay. Para saan po? Para po maligtas. Ganun po yung purpose po ng Diyos. Kaya makikita po natin yung talagang puso ng Diyos na nais niya po ng lahat ng tao ay maligtas. Ibinibigay niya pa po yung extension ng buhay sa mga mahal po natin sa buhay na hindi paligtas. Para saan po? Para po sa kaligtasan. Kasi sinasabi sa Biblia, Hebrew chapter 9 verse 27. Tingnan po natin. Hebreo chapter 9
Sa verse 27 po, basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3-1. At yama itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos ito ay ang paghukom. Meron pong paghukom. Yun po yung katotohanan. Kalakip ng kamatayan, meron pong kasamang paghukom. Ang problema, ito pong paghukom na ito, nabanggitin po sa Biblia. May dalawa pong klase. Tingnan natin, John po chapter 5. Juan kapitulo 5, versikulo 29. Juan po, Kapitulo 5, versikulo 29. Kung nakita na po, basahin po natin ito na sabay-sabay, 3-1. At magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Nabanggit po na mayroong pagkabuhay na muli. Ibig sabihin, ito na po yung resurrection pagkatapos po ng kamatayan. Ang problema, may dalawa po itong patutunguhan. Nabanggit po, pagkabuhay na muli sa buhay at pagkabuhay na muli sa kahatulan. Ang tanong, sino po yung mga taong mapupunta sa pagkabuhay na muli sa buhay at sino naman yung sa kahatulan? Nakalagay rin sa Biblia. Atras po tayo sa Juan po Kapitulo 3. Juan po Kapitulo 3, versikulo 36. Napakalaga po ng talata na ito, kaya maaari po, basahin po natin ito. Basahin po natin ng sabay-sabay, Juan Kapitulo 3, versikulo 36, 3-1. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi ang poot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Ano pong sabi? Yung sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakita ng buhay. Ito po yung ibig sabihin ng pananampalataya na sinabi ko po kanina. Kalaki po ng salitang faith ay obedience. Kaya sabi kanina, di ba, sa kabilang banda, yung mga taong mapupunta sa kahatulan, sila po yung mga taong hindi sumusunod. Ibig sabihin po, kaugnay rin po niyan yung unbelief. Hindi pananampalataya. Okay po. So, ibig sabihin po, sa buhay po natin, nung naligtas po tayo, kung sinasabi natin sumasampalataya tayo sa kaligtasan, kalaki po ng salitang pananampalataya, dapat mayroon po tayong pagsunod. Kasi maraming Kristiyano nagsasabi, sumasampalataya po ako sa ginawa ng Panginoon na binayaran yung mga kasalanan ko, past, present, future, ng Kanyang mahalagang dugo. Pero, yung buhay nila, walang pagbabago. Yung buhay nila, kagaya pa rin ng dati. Mamagawa ng kasalanan o may bisyo. Bakit po? Para po sa kanila, sumampalataya lang po sila. Pero, wala po silang pagsunod. Hindi po yun yung sinasabi sa Biblia na kaligtasan. Ang sinasabi sa Biblia na kaligtasan, sumampalataya ka, ibig sabihin, handa ka pong sumunod. Kaya nga po, bilang isang Kristiyano, palaging sinasabi, merong ebidensya na talagang tunay tayong naligtas. Ano po yun? Yung pagsunod po natin. Ano po ba yung sinusunod natin? Yung kalooban ng Diyos. Kagaya kanina, yung mamuhay ng banal. Tama po? May pagkakaroon ng simpleng buhay. Pero kung yung buhay natin, palaging gumagawa ng kasalanan, yung buhay na gusto natin, gusto magtrabaho sa abroad na walang church, paano natin masasabi na tayo po talaga ay merong tamang pananampalataya? Kaya mahalaga po yung sinasabi sa Biblia na suriin ninyo yung mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. I-check niyo po. Mula nung araw na naligtas ako, na itong taon na to, na itong buwan na to, ngayon, ito na ako ngayon, ano na yung mga pagbabago sa buhay ko? Ano ba yung mga ginawa ko sa aking Christian life? Kung sumunod tayo, nagsumikap tayo mag-evangelize, mamuhay ng banal, at gawin yung kalooban ng Diyos, may kapanatagan tayo. Ito yung ebidensya na talagang tunay akong ligtas. Pero kung mula nung naligtas po tayo, sabi tayo, sumampalataya tayo, walang pagbabago sa buhay na meron tayo ngayon, dapat nating i-check
yung ating sarili. Baka hindi pa tayo ligtas. Kaya nga diba sabi Santiago, yung pananampalatayang walang magawa ay patay. Kaya yun po yung ibig sabihin ng pananampalataya. Meron pong pagsunod. Okay po? Kaya mahalaga po na dapat po nating suriin palagi yung atin pong buhay. At malinaw po, yung mga taong sumasampalataya na may kasamang pagsunod, sila po yung may buhay na walang hanggan. Pero sa kabilang banda, sabi sa talata, yung hindi sumusunod o yung hindi sumasampalataya, sila po yung patungo po sa impyerno. Yun po yung dapat po na maging malinaw po sa atin. Yung ibig sabihin po ng salitang pananampalataya. Kaya nalaman po natin, si Lazaro, siya po yung nakapunta na doon po sa langit. Pero sa Biblia, balik po tayo, Lucas po. Lucas po, chapter 16, sa verse 23, ito po yung lugar na pinuntahan po na napuntahan po ng mayamang lalaki. Verse 23 po, pwede po, basahin natin na sabay-sabay, 3-1. At mula sa Hades, sa kanyang pinagdurusahan, ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Nasaan po yung mayamang lalaki? Nasa Hades. Bakit po sinabing Hades? Magkaiba po ba yun sa salitang impyerno? So this time, gusto ko pong briefly na ipaliwanag po kung ano po yung ibig sabihin ng Hades. Sa Old Testament po, ang palagi nyo lang pong wala po kayong mababasa na langit, wala po kayong mababasa na impyerno. Ang palagi nyo lang pong mababasa yung salitang Sheol. Yung salitang Sheol, ito po ay nagpapatungkol po sa kabilang buhay. Pero hindi po eksaktong binanggit. Kaya dapat po, sa Old Testament, kapag babasahin niyo po yung salitang Sheol, intindi niyo po yung context. Kung ano po ba yung ibig sabihin ng talata na yun. Kasi, pwede po nitong sabihin yung langit o impyerno. Hell na lang po para maiksi. Ayan. Kasi po, kagaya ng alam po natin, yung Old Testament, ito po ay anino ng mga tunay na bagay. Tama po? Yun po yung Old Testament. Kaya ang ginagamit po dyan, Sheol po. Hindi po ganon kalinaw. Pero sa New Testament, alam po natin, ito po yung larawan po ng tunay na bagay. Pero kapag babasahin natin yung New Testament, may encounter natin yung salitang paraiso, langit, Hades, at impyerno. Bakit apat na po yan? Kala ba dalawa lang yung pupuntahan, langit sa impyerno lang? Ganito po yan. Yung paraiso po at Hades, kapag hindi pa po dumadating yung araw ng pag-uukon, di ba alam natin sa timeline, ngayon, panahon ng biyaya, panahon ng mga hintil. Pero, kapag napuno na po yung bilang ng mga naligtas, ano po mangyayari? Mag-rapture na po. At kapag nag-rapture na po, ano po mangyayari? Papasok na tayo sa 7 taon ng kapighatian. At pagkatapos ng 7 taon ng kapighatian, ano pong sunod? Millennium Kingdom, o yung 1,000 taon. At pagkatapos po ng Millennium Kingdom, dun na po darating yung araw ng pag-uhukom. Hanggat hindi pa po tayo dumarating sa araw ng pag-uhukom, lahat po ng mga namatay, ng mga ligtas sa tao, sila po yung mapupunta dito sa paraiso. Di ba po, yung isang kriminal na ipinako kasama ni Jesus, ano pong sabi niya? Ngayon, makakasama na kita sa paraiso. Totoo pong may paraiso. Pero dito po sa talata na binabasa po natin, ano pong sabi? Yung mayamang lalaki ay nasa Hades. Ang mapupunta lang po dito, this time, yung kanila po mga spirit. Okay, spirit lang po. Ganon din po dito, sa Hades, spirit lang po yung mapupunta. Kaya, pero dito po, dapat po nating maunawaan, yung mga mapupunta sa paraiso, sila rin po yung mga taong mapupunta na din po sa langit. Pero yung mapupunta naman sa Hades, sila rin po yung mga taong mapupunta sa impyerno. Kaya minsan, ang ginagamit natin na term, kahit sinasabi sa Biblia Hades, impyerno.
Kasi po, at the end of the day, sa judgment day po, ang po mangyari, yung espiritu po na nasa Hades at yung katawan po nila na namatay, pagsasamahin po yon. At saka po sila dadalhin sa lugar po ng impyerno o langit. Kaya kapag may nagtanong po sa inyo, bakit may Hades, bakit may paraiso, bakit may langit, may impyerno, at least alam niyo po yung inyo pong sagot. Ito po itinuturo po sa atin pong church po. Kaya this time, yung lugar ni Lazaro at ang mayamang lalaki, narito pa lang po sila sa paraiso at sa Hades po. Pero po, yung lugar ng paraiso at Hades, ito po yung magkamukha din po sa langit at impyerno. Sa Hades, mamaya mapag-aaralan natin kung ano yung picture po ninyo. Paraiso, maganda rin po siyang lugar. Ito po ay parang temporary awaiting station po nila bago po dumating yung araw ng paghukom. Okay po? Dapat malinaw po sa atin itong bagay po na ito. Yun po yung sinasabi dito sa binasa natin na yung mayamang lalaki nasa Hades po siya. Pero this time, i-check natin. Ano po ba yung lugar ng Hades? Dito po sa verse 23, pwede po, basahin po natin na sabay-sabay, 3-1. At mula sa Hades, sa kanyang pinagdurusahan, ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Sa lugar ng Hades, yung mga taong mapupunta po doon, makikita nila yung mga taong nasa paraiso. Ano pong ibig sabihin nun? Kapag tayo, may mga sinukuhan tayo ng evangelize at hindi po sila naligtas, ano pong mangyayari? Makikita din nila tayo doon po sa paraiso. Habang sila nagdurusa, makikita po nila tayo. Ano pong may isip mo nila? Bakit mo ako sinukuan? Bakit di mo kayo na-evangelize? At kapag nangyari po yun, wala na tayong magagawa kahit marinig po natin yun. Kaya nga, di ba, sinasabi po natin sa Bible Seminar, yung mga taong mapupunta sa impyerno, yung pinakamasakit na alaala po na maaalala po nila, ano po? Yung nasa Bible Seminar na sila, o yung may kasama na silang ligtas, pero hindi pa sila naligtas. Kaya nga po bilang mga Kristiyano na mayroon tunay na kaligtasan, malaki po yung ating responsibilidad. Ano pong sabi sa Ezekiel chapter 3? Sisingilin po ng Diyos sa atin yung kanilang mga tugo. Kaya nga sa part po natin, mag-evangelize lang po tayo. Yung resulta, kung tanggapin man ang invitation natin o hindi, wala na po sa atin yun. Ang mahalaga, ginawa natin yung best po natin para i-evangelize po sila. Dagdagan pa po natin, sabi po dito sa verse 26, basahin po natin ng sabay-sabay, ito po yung lugar ng Hades. Basahin po natin, 3-1. Bukod dito, may isang malaking banging inilagay sa pagitan natin upang ang mga nagnanais tumawid buhat dito patungo sa inyo ay hindi maaari at wala ring makatawid mula riyan patungo sa amin. May malaking bangin. Kaya yung mga taong nasa Hades, kailanman hindi po sila makakapunta ng paraiso o langit. Kaya totoo po yung sinasabi sa Biblia na may entrance ang impyerno pero walang exit. Kasi kung yung mga tao mapupunta sa impyerno o Hades, meron po silang pag-asa na after 1,000 years, after 1 million years, makakapunta sila ng langit. Magtitiis po sila, tama? Pero ano pong sabi sa Biblia? Wala nang labasan. At ano pong mangyayari sa kanila doon habang naroon po sila sa lugar ng impyerno o Hades? May dito po makikita natin, verse 24, isa po ito sa karakteristik o katangian ng lugar ng Hades. Basahin din natin na sabay-sabay po. 3-1. Siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at sugoy mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Totoo pong may apoy. Pero evangelist, sabi mo kanina, sa Hades, espiritu lang yan po pupunta. Eh, di ba yung katawan lang po natin, yung nakakaranas ng sakit? Hindi po totoo yan. Hindi po naghanda yung Diyos na ganito pong klase ng lugar kung hindi tayo magdurusa. Tama po? Ibig sabihin po, kung ano yung naranasan ng mayamang lalaki dito, totoo po yun. Nararanasan niya po yung matinding init. Kaya dito po, brothers and sisters, habang pinag-aaralan po natin kung anong klase ng lugar yung Hades, ito po yung magandang bagay na pwede natin mapagbulay-bulayan.
Kung sa Christian life natin, lagi tayong nare-reject, lagi tayong tinatanggihan o inuusig, talagang ang tigas ng puso nila. Ayaw nilang makinig, ayaw nilang tanggapin yung paanyaya po natin. Anong heart natin gusto na sumuko? Ito po, balikan po natin na dahil may impyerno, na dahil may Hades, hindi tayo susuko sa kanila. Kasi kung kakalimutan natin itong bagay po na ito, talagang susuko na lang po tayo sa ating pong buhay Kristyano. Kaya nga po yung puso ng mga naunang Kristyano, tingnan natin sa Roma po, chapter 9. Yung puso po ni Pablo. Bagaman yung mga Israelita, sobrang tigas ng ulo, tinatanggihan po siya, pinag-uusig po sila, pinagpapatay, ano pong puso ni Pablo? Kahit mapunta siya sa impyerno, kung maliligtas naman, yung kanyang sambahayan ng mga Israelita, ayos lang sa kanya. Ibig sabihin, ganun po yung pagnanais niya, na talagang maligtas po yung mga mahal niya sa buhay. Roma chapter 9, verse 2 hanggang 3. Pwede po, basahin po natin na sabay-sabay, 3-1, na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na kirot sa aking puso, sapagkat mamagalingin ko pang ako ay sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa aking mga kapatid, na aking mga kamag-anak ayon sa laman. Ano pong sabi niya? Mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na kirot sa aking puso. Tayo po sa ating Christian life, yung ganitong klase ng puso na nalulungkot, walang tigil na kumikirot, meron po ba tayo nito? Kung meron po tayong ganito pong puso, for sure, yung pag-evangelize natin, hindi kapag may grand BS lang, o may malaking event sa church, o may bisita, hindi po. Araw-araw po natin ginagawa yung evangelism. Kaya kapag titingnan po natin palagi yung church news, di ba? Linggo-linggo, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, lagi pong may Bible seminar. Mapa-recorded, live, cell group, grand, mission trip. Ginagawa po natin. Bakit po? Kasi nakakatakot po yung lugar na pupuntahan po ng mga ligaw na kaluluwa kapag hindi po sila naligtas. Kaya po kung naghahanap tayo ng motibasyon o inspirasyon sa ating buhay Kristyano para makarecover sa Christian life na nag-evangelize, ito po yung sasabihin ko po sa inyo. Lagi niyo po natin alalahanin, dahil may impyerno, kaya ako mag-evangelize. Dahil may impyerno, kaya ako magpapatuloy. Kung wala po tayong ganitong pinahawakan sa Biblia, yung evangelism po natin, magiging malamig po. Kaya ganoon na lang po yung puso ni Pablo. Ano sabi niya kay Timoteo? Maging sa kapanahon at di ka panahunan, ipangaral mo yung salita ng Diyos. Kasi anytime may namamatay, tama po? Kaya hindi natin hawak yung buhay ng mga mahal natin sa buhay. Kung inaasahan natin by next year, next month, maliligtas po sila, sino pong nagsabi? Kaya hanggat may chance po tayo, yung mga taong nakapaligid sa atin na handa na yung kanilang puso, dapat po natin ibigay yung chance sa kanila na mapakinggan po nila yung Ebanghelyo. Kaya para po sa bagay po na ito, I hope magkaroon po tayo ng panibagong lakas na lagi nating alalahanin bakit po tayo kailangang magsipag pa sa pag-evangelize. Kasi po, merong impyerno. At sa katunayan, naging ganito din po yung puso ng taong mayaman. Maaaring nung nabubuhay po siya sa mundo, ang lagi niyang request, paano ko yayaman, paano ko palalaguhin, ito pong mga kayamanan ko. Pero nung naranasan niya na yung Hades, ito po yung kanyang request. Balik po tayo Lucas chapter 16. Lucas chapter 16, sa verse 27 hanggang 28. Lucas chapter 16, verse 27 hanggang 28. Pwede po. Basahin po natin na sabay-sabay, 3-1. At sinabi niya, kung gayoy, ipinapakiusap ko sa iyo, Ama, na isugo mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang magpatotoo sa kanila nang hindi rin sila mapunta sa dahon ito ng pagdurusa. May request pa po siya patungkol sa kanyang kayamanan? Wala na po, di ba? Ano pong request niya? Pakiusap ang mga Abraham. Ipadala mo si Lazaro sa aking mga kapatid. Ganon din po tayo. Kung alam natin na may impyerno, yung puso po natin palaging mahabag
para sa mga ligaw na kaluluwa. Pero kung yung puso natin nasa mga materialis sa bagay o mga bagay na makamundo, yung puso po natin talagang manlalamig po for evangelism. Kaya nga po, mahalaga, lagi nating i-check, ano ba yung laman ng aking puso? Kung yung laman ng ating pong puso ay mga makamundong bagay, for sure, yung evangelism po natin, wala rin pong mangyayari. Pero kung nasa puso po natin, na totoo po yung lugar ng impyerno, panigurado po, yung buhay po natin, lagi tayong magmamakaawa sa Diyos na, Panginoon, pakiusap, sana hipuin mo po yung puso nila, sana tanggapin po nila yung paanyaya po natin na makinig sila. Kaya kamusta po yung puso natin, brothers and sisters? Ano po ba yung laman ng atin pong puso? Kagaya po ng taong mayaman na ito, una, makamundo rin po yung mga laman sa kanyang puso. Pero, nung naranasan niya, nung nalaman niya yung katotohanan na may impyerno, nabago po ito. Alam po natin katotohanan, tama? Pero kung yung katotohanan po na ito, yung mga nakalagay sa Biblia, hindi natin naisa sa puso, at talagang yung magiging buhay po natin, ang layo sa evangelism. Kaya nga po, kagaya naman nabanggit ko po kanina, yung evangelism, hindi po madali. Puno rin po ng pagtanggi, pag-uusig. Alam niyo po ba, nung bata po ako, naligtas po kasi ako mga around 16 years old po ako. Then, pagkatapos ko pong maligtas, sinubukan ko pong evangelize yung aking mga magulang. Pero alam niyo po nangyari? Hindi naging maayos yung relasyon namin ng tatay ko. Umabot pa po sa time na sinampal ako. Bakit po? Ang tanong niya sa akin ganito lang, sinong pipiliin mo? Yung church o kami? Sabi ko, parehas naman po tayo. Pero, mas priority ko po yung church. Kailangan ko pong magpakalakas para evangelize kayo. First time ko masampal, that time. At sa tatay ko pa po, nanggaling. Pero, kagaya ng mga nabasa po natin kanina, nalaman ko na yung pag-uusig sa buhay natin normal lang. Kaya hindi ako nagkaroon ng sama na loob sa aking tatay. Sa halip, kagaya ni Pablo, mas nakaramdam ako ng kirot at kalungkutan. Bakit po? Kasi patuloy nilang tinatanggihan yung ebanghelyo. Kayo po, naranasan niyo na pong masampal para lang mag-evangelize? Kung hindi pa po, dapat pa po tayong higit na mag-evangelize. Yung mga naunang Kristiyano, di ba? Para makapag-evangelize sila, pinapatay po sila. Tama? Ang tanong lang sana, Kristiyano ka ba? Kung amin silang Kristiyano sila, papatayin po sila. Pero sa atin, may ganun po bang pag-uusig? Wala po. Puro emosyonal o pananalita lang po ng pag-uusig yung atin pong natatanggap. Kaya kung pag-iisipan po natin ang mga bagay po na ito, yung evangelism po, dapat po natin mas maging matapang pa sa pangangaral. Napakalaki po ng retreat center ng Tanawan Church. Hindi po ba tayo nalulungkot? Marami pa rin bakante. Kaya napakalaki pa rin pong bakante kasi marami pang ligaw na kaluluwa ang hindi po naliligtas. Kaya I hope, mga brothers and sisters dito sa Tanawan, we will do our best na mas magkaisa pa at magpakabanal pa para po sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sa last verse po natin, John po chapter 9, Juan po, kapitulo 9, sa versikulo 4. John chapter 9, verse 4 po. Kung nakita na po, pwede, basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3 to 1. Kailangan natin gawin ang mga gawa na yung nagsugo sa akin, samantalang araw pa, dumarating ang gabi na walang taong makakagawa. Ano pong ibig sabihin ng talata na ito? Literal po, habang araw pa, saka lang tayo nakakapagtrabaho, pero pag gabi na, di na tayo nagtatrabaho. Ano pong ibig sabihin po nito? Yung gabi dito, ito po yung araw na nasa langit na tayo. Ito po yung araw, ito po yung gabi kung saan tapos na tayo sa ating misyon. Kinuha na tayo ng Diyos. Kung paano pinangako ng Diyos sa Biblia na sa langit di na tayo magtatrabaho, wala nang pagtangis, wala nang pagluha, totoo po yun. Kaya pag nasa langit na tayo, wala nang evangelism po doon.
literal na kasiyahan, papuri, pagpapahinga, yun na lang po yung mga gagawin po natin. Kailan lang natin magagawa po evangelism? Habang nandito po tayo sa mundo. Kaya sabi po dito, kailangan natin gawin ang mga gawa niyong nagsugo sa akin samantalang araw pa. Kaya nga po, napakalinaw po. Yung dahilan kung bakit di pa tayo kinukuha ng Diyos, yung dahilan bakit di pa dumarating ang Panginoon, kasi may kailangan pa po tayong gawin. Ano po yun? Yung ipangaral po yung Ebanghelyo. Diba yun din po yung sinabi sa Mateo 28, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Sa mga gawa din po, nung bumaba pa yung Holy Spirit, yun din po yung kalooban. Ipangaral mo yung salita ng Diyos sa bawat sulok ng mundo. Kaya dapat malinaw po sa ating brothers and sisters, ano ba yung layunin ng atin pong buhay? Kaya I hope dito po sa pinag-aralan natin, sa kwento ng mayamang lalaki at si Lazaro, kapag babasahin po natin siya, hindi lang siya kwento, kundi maaalala natin ito pong mahalagang aral na ito. Lalong-lalo na po yung dahil may impyerno. Kapag may ganito po tayong pinangahawakan sa ating puso, for sure yung Christian life natin, gugugulin natin yung buong buhay natin for evangelism. Tayo po yung mukha't manalangin na. Let's pray po. Dakila't mabagin namin Diyos na nasa langit, na may gawa ng langit at lupa, muli po kami nagpapasalamat sa napakadakila po ninyong biyaya ng kaligtasan. Ngayon po ay amin pong pinag-aralan yung kwento ng mayamang lalaki at si Lazaro, at ayon po sa inyong biyaya at pagkilos ng Espiritu Santo, amin pong napakinggan yung mga mahalagang aral. Lalong-lalo po yung totoo po na may impyerno, kaya para po sa bagay na ito, tulungan niyo po kami na mas magpakabanal pa po, mapuno po ng salita ng Diyos, at tigit pong mapuspos po ng Espiritu Santo. Nang sa gayon, kami po inyong magamit po ng malinis at makapangyarihan para po sa pagpapangaral ng salita ng Diyos. Kaya Panginoon, hanggang sa muli po ninyong pagdating, nawa matagpuan po niyo kaming tapat na lagi po ipinapangaral yung inyo pong salita. Panginoon, ang lahat po ng kalulatian at papuri, kami lang din po ibinabalik po sa inyo. Maraming salamat po. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Maraming salamat po.